So, sa ibang aya, sa Suratul Shura, aya number 52, sabi rito sa wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Nabanggit sinabi sa propeta, ikaw ay maggagabay sa siratal mustaqim. So, ito bang ayon na ito ay magkakontra dito, pinagbabawalan ng propeta? Nasa propeta, hindi ka pwede maggabay. Dito naman, ikaw ay guide, maggagabay. Ito ang palatandaan ng hidayah, dalawang klase. Una, hidayah manfiya, dito naman, hidayah mutbita. Ito ay negated na hidayah, ito naman, hinihintulutan na hidayah. Kaya ang hidayah, dalawang klase. Hidayah al-irsyad, wal-bayan, wad-dalala o dilala, wa ta'rif. Ito ang unang ibig sabihin ng guidance o hidayah. Guidance, hidayah. At ang unang hidayah na yan, guidance na yan, ito ang tinutukoy dito ang pinagkakaloob sa propeta at saka sa mga kanyang mga follower. O yung mga duat, daiya, sa pangunguna ng mga propeta at mga sugo. Na pag pinagkaloob sa kanila ang hidayatul irsyad, wal bayan, hidayatul irsyad, wal bayan, wal ta'rif. Na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga propeta o mga sugo at yung mga sumusunod sa kanila sa pagdadawa, meron silang kakayahan na magturo sa tao. Ibig sabihin ng guidance, para ituro. Dalala, show the way. Ituro, ipaalam. Linawin mo sa kanila. Bayan, linawin, ipaliwanag. Na ito ang tunay na religion. Ito ang Islam. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang tunay na pagsamba. Ito ang hak. Ito ay batil. Ito ang tauhid. Ito ang shirk. Ito ang iman. Ito ang kufur. Ito ang hidayah. Ito ang dalal. So ang mga propeta, meron silang pinagkalooban sila ng Allah Tabaraka wa Ta'ala ng kakayahan ng magpaliwanag sa pamamagitan ng pinagkaloob sa kanilang revelation at katuruan. Pamamagitan ng Quran, halimbawa, nandiyan ang hidayah. Dari pa alam sa tao ang katotohanan. Pangalawang hidayah, hidayatu tawfiq wal ilham wal qabul. At ito ang tinutukoy dito na pinagbabawal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sino man sa mga nilikha. Sino man sa mga nilikha. Dahil dito, involved na rito yung pagbubukas ng puso ng tao. Dito ay involved ang pagbubukas o paglalagay ng iman sa puso ng isang nilikha o ng isang human being o ng jinn. Sabihin natin. At ang tawag dito ay hidayah at tawfiq. Hidayah at tawfiq. Ang ibig sabihin nito na ang alalamang ang may kakayahan, ang alalamang ang malik ng hidayah na yan, walang sino man. Kaya nakita natin ang mga propeta at mga sugo o yung mga daiya, mga duat, magmula sa mga propeta o follower ng mga propeta, mga sahaba, yung kanilang mga mahal sa buhay, hindi nagabayan, di ba? Si Prophet Ibrahim, sallallahu alaihi wasallam, sino hindi nagabayan? Tatay niya. Si Prophet Nuh, sallallahu alaihi wasallam, sino hindi nagabayan? Asawa niya at anak niya. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang uncle niya. Iba pang mga kamag-anak. Abu Lahab, nabanggit pa sa Quran, si Abu Talib, at iba pang mga, halimbawa, mga katribo niya. So kaya, maliwanag sa atin dito na ang hidayah, dalawang klase. Hidayah at irsyad, wa hidayah at tawfiq. Anong ibig sabihin ng salitang hidayah? Hidayah, literally, guidance. To guide, guidance. Sa istila, ito ay suluk at tarik alladhi yusal al-insan ila gayatihiya ittiba syar'illah. Ano ibig sabihin nito? Ito yung tinatawag nating manner o pamaraan ng human being na makamit na ang kanyang layunin na sumunod sa katuruan.
sa tamang katuruan o sa Sharia. Bakit di na sinabi ditong syar'illah? Dahil, bakit sinabi nitong ittiba syar'illah na hidayah? Dahil, ang Sharia o ang Islam o ang kitab at saka ang sunnah, ito ay magdidistinguish sa atin kung ano ang hak at saka batil, ang katotohanan at kamalian, ang hidayah at saka huda wad dalal, ang guidance at saka misguidance. Ano ang iman at saka kufur? Ano ang tauhid at saka syirk? Ano ang sunnah at saka bid'ah? Ano ang khair at saka syar? So ang Quran at saka ang sunnah o ang Sharia, ito ang yumayis, sa atin, magbibigay sa atin ng criteria para ma-distinguish natin ang tama at mali, o ang totoo at hindi. So yan ang tinutukoy nating hidayah. Ngayon, ang hidayah, brother, hidayah, bago natin paliwanag yung ayat, ang hidayah, ito ay general at saka special. Sabi nga natin, wakas. So, gagamitin kong translation, general, kas, special. Unang hidayah, yung nabanggit sa Quran sa Surah Al-Baqarah, sa ayat ng Siyam, sabi ng Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syahrul Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, huda linnas. Ito na, nabanggit na rito yung huda. Huda linnas. Guidance sa human being. Hindi sinabi sa Muslim. Hindi sinabi sa Arab. Huda linnas. Huda linnas. Wabayina minal huda wal furqan. So ito ay pangkalahatan na ang Quran ni-reveal o mga revelation na pinadala sa mga propeta at sugo. Ito ay guidance sa lahat ng human being o jinn. So kaya maaring ang tao na yan, narinig niya yung bayan o yung irsyad, yung clarification, yung guidance, pero hindi niya tinanggap. Pero nakarating sa kanila ang guidance. Nagpadala ng sugo, nagpadala ng aklat, pagkatapos, hindi lang aklat, nagpadala ng sugo na magpapaliwanag ng aklat o ng revelation na yan. At nagpadala ng sugo na mga ngalaga ng revelation na yan para huwag ikorap ng tao. Para huwag ikorap ng tao. Kasi, ang mga naon ng mga revelation, pagkatapos may mga sugo, kinukurap ng tao. Pero ang Quran, pinangalagaan na dyan. Dahil ang Quran, ito yung mananatili hanggang yung Malkiyama. Pangalawang hidayah khas, o yung special na hidayah, ito na yung tinatanggap ng mga mu'min o ng mga believer. Sabi nga ng Allah Tabaraka wa Ta'ala sa Suratul Baqarah, sa bidaya o sa beginning ng Suratul Baqarah, Alif Lam Mim, dalikal kitab la raiba fi, huda lil muttaqin. Guidance sa mga taong mayroong takwa. Guidance sa mga taong mayroong takwa. At ang taong may takwa, yung ahlul iman na may takwa, nakamit niya yung dalawang hidayatan. Yung dalawang hidayah. Nakamit niya yung hidayah al-irsyad wal hidayah at tawfiq. At kapag ang tinutukoy natin dito, hidayah sa mga Muslim, more na paglilina o clarification ng hidayah na yan nabanggit sa Suratul Fatiha. Na lagi nating hinihiling araw-araw sa ating sala. Hinihiling sa ating sala. Sabi natin sa Allah Tabaraka wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim araw-araw. Kasi yan ang pinakadakilang dua palagi, araw-araw na hilingin natin, hindi yung paghingi ng pagkain, paghingi ng kalusugan, paghingi ng kayamanan, paghingi ng mga umur dito sa dunya. Ang unang-una, pinakamahalagang o daruri na hidayah na bagay na hilingin natin, pagdua natin, hidayah. Para sa akira. Dito sa dunya, lalo naman sa akira. Lalo naman sa akira. At ang hidayah na yan, nilinaw ng Allah Tabaraka wa Ta'ala sa susunod na ng ayah na yan sa Suratul Fatiha. Sabi ron, yung hidayah na yan, na hinihiling ninyo para makuha ninyo, ito ang na yan. Ito ang paglilinaw ng hidayah na yan.
Ihdina siratal mustaqim. Pagkatapos sabi dito, bayan ng siratal mustaqim. Sabi ron, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sabi ron, ang bayan, ang paglilinaw ng hidayah na yan, ito. Na kayong mga Muslim, umuumin, o kayo nagkiklaim na kayo Muslim, kailangan, huwag kayong pupunta doon sa landas o hidayah o landas na mga magdubi. Mga magdubi, yung mga arrogant na mga tao, yung may mga kaalaman pero sila ay very arrogant. Hindi lang pinapraktis yung kanilang kaalaman. Pagkatapos, huwag rin yung susundin yung mga tao na dalal o ligaw, sa ibig sabihin, sa meaning, salitang dalal, jahal. Ignorance o walang kaalaman. Sa meaning ng salitang jahal ay o dalal, jahal. At sabi nga rito, waladdallin. At ang tinutukoy dito yung mga nasara. Kaya summary, kung titingnan natin ang hidayah na yan, kung ang isang Muslim nagkahangad talaga ng tunay na hidayah, ang tinutukoy na hidayah na yan ay ano yun? Tandaan ninyo, sulat ninyo ito. Hidayah al-ilmiyah wa hidayah al-amaliyah. Yan ang success na hidayah. Hidayah sa pamagitan ng kukunin mo ang tunay na kaalaman, al-ilmun nafi', beneficial na kaalaman mula sa kitab at saka sa sunnah, beneficial na kaalaman min al-kitab wa sunnah, at amalus salih, yung action na good na action na kinululugudan ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Good deeds. Kasi may mga deeds na hindi good deeds, bad deeds. So ang magiging bunga ng ilmun nafi o beneficial na kaalaman, amalus salih. Yung tinatawag natin good deeds, tunay at tamang gawa. Hak na gawa, truth na gawa. Mabuting gawa. At ang mabuting gawa, yan ay approved na Sharia. Kaya yan ang dalawang hidayah na tinutukoy natin dito sa Suratul Fatiha na hinihiling natin araw-araw. Bigyan tayo ng guidance sa tamang kaalaman at bigyan tayo ng guidance sa amal, sa pagpapractice ng ating din. Sa pagpapractice ng ating din. Kasi, ang mga kupar, may kupar na knowledgeable, walang amal. Talagang alim, ulama, scientist, pero walang amal. So dahil sa kanilang pagiging arrogant, sa kanilang kaalaman, wala silang amal. Meron namang mga jahal, ignorant, at halimbawa mga ubad, worshipper, mga rohban, talagang worshipper, pero walang kaalaman. Walang kaalaman, ang resulta ng kanilang amal, dalal. Ligaw sila sa kanilang, dahil walang nur ang kanilang ginagawa. Walang liwanag sa pamagitan na magagabay sa kanila, agabayan sila sa landas ng tamang gawain dahil wala silang kaalaman. Dahil ba, isang ignorant na tao, gagawa siya ng anumang uri ng gawain, mag-uumrah siya. Umrah lang, sabi natin, umrah o hajj o siyam ng Ramadan. Siyam o umrah, yung mga arkan ng Islam na yan, alam ba, sabi natin, siyam. Bago ka pumasok sa siyam, ano ang mga gagawin mo? Paglabas ng siyam, ano gagawin mo? Ano ang mga sunna ng siyam? Halimbawa, nabanggit lang doon yung mga sahur, yung mga iftar, yung mga dua, yung mga kakainin mo kapag ikaw ay mag-iiftar ng Ramadan. So kung yung mga hindi na pinapansin yan, malit na bagay lang yan. So hindi na pupunta sa sunnah. So kaya, yung brother ang hidayah ng kaalaman, napakahalaga. Ito ang din ng kaalaman. Kasi ang din ng Islam, ang tunay na pinadala sa ating kaalaman, tunay na revelation. At revelation na nananatili sa atin, hindi nawawala. Ang kaalaman na yan, galing sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. So kaya yan ang tunay na hidayah. Tandaan natin, yan ang tunay na tinatawag nating hidayatan kapag nakabit niya ng mga Muslim. So, magkakalooban tayo ng tunay na tawfiq. At ang tawfiq na kabul at saka tinatawag natin kabul, acceptance sa Allah Tabaraka wa Ta'ala at saka success. Tunay na tagumpay.
Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa unang jumal ng aya, innaka la tahdi man ahbabta. Sabi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi ka maaring maggabay katotohanan, hindi mo maaring gabayan ang sino man sa iyong minamahal o sa iyong nais o sa iyong gusto. So ito ay hindi pinapahintulutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, sabi rito, walakin Allah yahdi man yasha. Subalit gagabayan ng Allah kung sino kanyang nais. Kapag bubuksan ng Allah ang puso ng isang tao, bibigyan niya ng inspiration, ng ilham, ang isang taong o bibigyan ng kabul ng Allah Tabarak wa Ta'ala, kabul, tatanggapin ng Allah, ang isang taong bibigyan niya ng hidayah. At pinaliwanag dito sa huli, part ng Juman, wa huwa a'lamu bil mu'tadin. At alam ng Allah kung sino ang guided. At ang ibig sabihin dito, alam ng Allah kung sino ang may karapatan. Ang ibig sabihin dito ng wa huwa a'lamu al mu'tadin. Alam ng Allah kung sino ang may karapatan ng guidance. Ang Allah nakakaalam. Halimbawa, sabihin natin, yung mahal natin sa buhay, merong mga daiya, minsan asawa nila, minsan kapatid nila, tatay nila, mga magulang nila, ang mahal nila sa buhay, ayaw mag-Muslim. Talagang nagsisikap silang ipaalam ang Islam, ituro ang Islam. Ginigit nila ang Islam, pero ay tanggapin. Bakit? Kasi sabi dito, wa huwa a'lamu bil mu'tadin. Ang Allah may kaalaman kung sino, ang Allah nakakaalam kung sino ang may karapatan ng hidayah na yan. Bakit? Ang tunay na may karapatan ng hidayah, yung taong nagnanais talaga ng hidayah. Yung naghahangad ng hidayah. Kasi may mga taong, kunyari, nagsasalita tungkol sa umaattend, hindi naghahanap ng katotohanan. Gusto lamang makipag-debate, gusto lamang manggulo, gusto lamang i-refute, o ano pang nais nila. Pero ang isang tao talaga naghahanap ng katotohanan, alam ng Allah, kaya pagkakalob sa kanyang hidayah. Bibigay sa kanyang hidayah. Wa fi sahih, sabi rito, an Ibn al-Musayyab an Ibn al-Musayyab an abihi qal lamma hadarat Aba Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah faqala lahu atargabu an millati Abdul Muttalib fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka fa sallallahu azza wa jalla ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim ashabul jahim. So sabi nito Sahih, ito ay nasa Sahih al-Bukhari. At kapag sa Sahih al-Bukhari, hindi na tayo nagko-comment sa takhrij ng hadith. An Ibn al-Musayyab, at ang tinutukoy dito si Sa'id ibn Musayyab na ang mga talibul ilm, kilalang kilala yung tao na yan. Walang talibul ilm o ulama o talibul ilm na hindi nakakilala sa tao na yan. Si Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, isa sa mga fuqaha, ulama, kibar al-ulama ng mga tabi'in. At kapag sinabing Sa'id ibn Musayyab, alam natin na yung tao na yan ay isa sa mga aimma ng mga tabi'in. An abihi, sabi rito, qal. Ang nagre-report ng hadith, si Sa'id ibn Musayyab o Musayyib. Pagkatapos sabi dito, an abi, ang tatay niya. Kaya kung titingnan natin ang hadith na ito sa Bukhari, meron pa itong ibang sanad. Makikita natin,
dito binigyan tayo ng dalawang sanad o chain of narration. Mayroong hadith dito na darating sa atin, buong sanad binigay para bigyan tayo ng kunting aral sa mustala ng hadith. So sabi nito, an abihi, ang tatay ni Sa'id ibn Musayyab, na si Musayyab, lamma hadarat Aba Talib al-wafata, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinabutan na tayo ng adan. Masjid ba yan? Ano ba, tuloy natin to o sa next ano? Next na lang siguro. Next na lang. Kasi para. So inshallah brother, titigil muna tayo dito dahil kasalanan ng maglubi inshallah. At sa susunod natin papaliwanag yung hadith. At inshallah basahin ninyo yung susunod na bab dahil pagkatapos nitong isang hadith na ito, punta natin susunod na bab inshallah sa Sunday. At ano sa ating brother inshallah, every Sunday continue tayo sa Kitab at Tauhid. Pag Wednesday, pupunta na tayo kasi magpupunta na tayo sa 20 na bab o chapter. Sa every Wednesday, mag-umpisa tayo sa Arba'in an-Nawawi. So, maiksing hadith, 40 hadith. Kaya, kung sino man sa inyo ang gusto i-prepare niyo yung inyong 40 hadith ni Imam an-Nawawi, na hindi sa ganun din sa ating mga taga-subaybay na nanonood na nakikinig ng ating programa, na bumili tayo o ihanda natin yung ating Arba'in an-Nawawi. Tapos, umpisa natin paliwanag yung Suratul Fatiha sa tafsir, tsaka Ayat al-Kursi, at iba pang mga short na sura o mahalagang mga sura na palaging natin ginagamit araw-araw sa ating buhay. Inshallah. So, kaya tuwing Wednesday, alternate tafsir at tsaka hadith, Arba'in an-Nawawi. Magpapaliwanag tayo sa share ng Arba'in an-Nawawi. At inshallah, ang mga target natin, mga libro, inshallah, Umdatul Ahkam, pagkatapos Bulugh al-Maram. Sa kutub naman ng Akida, so pupuntahan natin yung Qawaid al-Arba'a, Usul at-Talata, Kashfus Syubuhat, Masail al-Jahiliyyah, Nawaqid al-Islam, at iba pang mga kutub na Akida, inshallah, kung tayo ay pagkalooban ng Allah Tabaraka wa Ta'ala ng kakayahan, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.